Orange Akala na ko siya. talaga AI yun. Akala ko AI. Di ba, nagkaroon na ako ng trust issues. Totoo pala siya. Binalita ng BBC. Pero nakita ko na siya sa TikTok bago pa ibalita ng BBC. So, naka-cam on. Kasi Okay. recorded daw. Yun Kailangan daw sa yung likod. Ano video. naman tayo magkaka-love life niya kung di naka-on yung Yan, video? Vince. Kakainin mo yung sitaw o hahatawin kita ng sinturon. Parehas mahaba. Okay, ah. Isa lang naman ako ma-scam, pero medyo uto-uto din ako eh. So, nag-iingat lang din ako. Hindi pwedeng maloko. Baka ko nga sweldo nito ni Vince. Uto-uto pala to eh. Gawin mo to, magre-resign ka. Ganun din pala. Gagawin mo to, hindi kita bibigyan ng sahod mo. Ang totoong master manipulator talaga, guys, si Jana. Hindi ba pwede si ChatGPT? Tinanong mo kay ChatGPT. Sa Ate Pepper, hindi kami na-manipulate ng boss mo dati. Ine-empower ka niya dun sa right na decision. Vince, gusto mo flashlightan ka namin. Yan. Kasi okay. Okay na. Nalala mo nung nagreklamo sila, tapos ang sabi natin sa kanila, i-work through ba natin to or i-refer na lang namin kayo sa ibang consultant? Okay, so welcome to our book club. So para sa mga first timers, karamihan naman ata, hindi naman first timer. So meron po tayong professional development activity which is book club. So this is trackable for 1 hour. Bayad po siya. Kaya join lang kayo palagi and ang goal dito is makapag-share tayo ng learnings from the book that we're reading. So right now is ang i-discuss natin ay chapters 31 to 33 ng 48 Laws of Power. So, hopefully nakapagbasa kayo, pero kung hindi naman, yan, meron tayong guided discussion ngayon. Okay? So, mas kailangan ko yung input nyo is dun sa, anong tawag dito? Mga questions, yan. Dun ko mas kailangan yung mga input nyo. Actually, si Ninang dapat yung maglilid ngayon. So, nagpa-rescue lang siya. So, siya yung finale natin ng 48 Laws of Power. Ayan. So, yung Law 31, ito medyo madalas natin gamitin, yung control the options. Okay? So, the goal of Law 31 is to get others to play with the cards that you deal. So, ang mga key concepts ng Law 31 is yung illusion of choice, strategic framing, tsaka yung pag-create ng mga dilemma or ng mga situations na mananarrow down yung options. Okay? So, marami pang nasabi dun sa book na mga other tactics like anong tawag dito? Yung coloring the choices, which is similar siya dun sa strategic framing. Yung shrinking options naman, yun yung crafted dilemmas. Yan. Tapos yung weak man on the precipice, yun din ay crafted dilemmas. Okay? So, we usually do this, yung controlling ng options on a day-to-day basis is, for example, when we're dealing with client, tapos gusto natin sila bigyan ng yes or yes na question. So, yun yung goal. Na kung ano man yung piliin nilang option, win-win siya sa atin. Okay? So, kunyari, sabihin natin kay client, ano mas gusto mo, itong package na to, 6,000. Or gusto mo ba, mag-monthly ka, 1,000 for 6 months. So, parang yung payment option lang yung nag-iba, di ba? Pero, winner pa rin tayo doon. Okay? So, another example naman on parenthood naman. Yung kapag yung mga bata ayaw kumain, so, dapat papapiliin mo lang siya ng kung ano yung gusto mo sa kanya ipakain. Yes or yes pa rin. Yung mayroon siyang pipiliin na makukuha mo yung gusto mo and makukuha niya yung dapat niya makuha, di ba? And ang isa ko naisip na example, kung chronically online kayo, alam niyo yung magjowa na tatanungin yung girl. Tatanungin niya yung girlfriend niya o yung asawa niya, hulaan mo kung saan tayo kakain. Eh di manghuhula si girl, di ba? So kanya sasabihin ni girl, Wolfgang, uy tama ka, sa Wolfgang tayo kakain.
So, pero ang totoo, siya naman yung nagbigay nun. So, parang kinuha mo lang yung ano niya. Kinuha mo lang yung sagot niya, di ba? So, ayan. Yun po yung controlling the options. So, usually, ginagamit natin din to when we're dealing with clients or when we're dealing with team members kung nag-lead kayo ng team. So, giving them options na viable for them o nag-fit dun sa kailangan nila pero mag-fit din nung agenda nung company or agenda nung project. Okay? So ngayon, magtatawag na lang ako. Ayoko na kayo pagbasahin ng parang lecture. So, ano na tayo? Magtatawag na tayo dun sa mga questions. So, unahin natin yung recognizing control. Mag-una tayo magtawag dun sa mga naka-video off. So, have you ever realized afterward that your options were actually predetermined? Okay, or and what were the subtle cues that made you feel you had freedom of choice? Okay. Sige, start tayo kay Ate Pepper. Andyan ka ba? Andito. Ba't mo ako tinatawag? Pinabasa ko kasi yung question. Have you Yung question ever Ate Pepper, realized- mayroon bang time na parang na-realize mo, ay parang sinacharot lang ako nito wala naman talaga akong choice. Pero after the Oo. fact after the fact. Yung na-realize mo Ay. siya after the fact na. Tapos yan, expound mo na lang yung sagot mo. I think nangyayari, bakit yung background ko lang? Kailangan ko ba Ayaw ko mag-stop sumagot. sharing edge para mawala yung focus? Kaya parang maganda. Kasi dati kong director. So, administrative niya ako dito. Tapos may project ako sa kanya in relation to, ano ba to? Mga engagement ng department para ma-increase din yung tawag dito, yung survey, kumbaga, likable survey ng vice president namin. So anyway, maraming times na may mga sinasabi siya sa akin na parang options for me to do or for us to do. Tapos, madalas kasi nag-aaway kami because we're passionate with the work that we're doing. But, binibigyan niya ako ng choice. Ganyan. Tapos, dahil nga matagal na yung conversation namin about certain decision making, ganyan. Tumitiklop ako minsan, ganyan. Tapos, after some time, okay na ulit kami, mag-uusap na ulit kami. Sabihin ko, wait lang. Parang parang ikaw yun lang yung nasunod, ganyan. Sinisiwalat ko sa kanya kung ano yung na-uncover ko on how he thought about the decision making. Na parang ang dating is yung nag-collaborate kami, pero at the end of the conversation, na-realize ko na, parang inano niya ako, hindi mo manipulate, parang ginawa niya ng paraan na mag-bend ako dun sa sa gusto niyang mangyari dun sa project. So, pag gano'n, sinasabi ko naman sa kanya, tapos tumatawa lang siya, na parang, di ba? Okay naman, di ba? Ganyan siya. So, parang sa akin, I feel betrayed sometimes. Kasi, alam naman niya na, pagka may decision ako sa project, or meron akong gustong gawin dun sa project, alam niyang pinupush ko. Tapos kapag meron siyang gustong gawin at hindi ko pinupush, alam namin sa isa't isa na minsan inaano niya. Ang pangit ng word na minamanipulate parang binebend ka niya sa gusto niyang mangyari. So yun, pero nare-realize ko later on. Pero weird nung feeling kasi parang okay din na nag-bend ka with his will, pero at the same time, parang I lost control. Parang gano'n. So yun, there would be times na na-realize. Okay. May naalala tuloy ako, Ate Pepper, na isang, alam niyo yung Devil Wears Prada, di ba? Alam niyo ba yun? Devil Wears Prada, si Miranda Yes. Tinsley, yung sabi niya about sa cerulean, naalala niyo pa yun? Hindi ko kabisado Yes. yung buong linya. Yung belt ba yan? Yung belt? Yung skirt. Yung Yung skirt. belt na blue. Yung Ay, skirt na blue. yung blue. Basta yung blue, hindi ko na maalala Basta kung blue yung blue. Basta ang point doon is, sometimes akala natin meron talaga tayong choice. Like kunyari, kapag pumipili ka ng gusto mong damit, ganon. Pero ang totoo,
Pero ang totoo, di ba may nagde-decide kasi ng mga fashion trends, which is yun yung mga stylist. Mm. So, akala mo, namili ka, pero ang totoo, meron na kasi silang binigay lang sa'yo na options. Yun lang yung pagpipilian mo. Parang ganon. Ang isa pa is yung yung what we consume on media. Social media man yan or news, di ba? So, curated kasi yun kung ano yung nakukonsume natin. So, yun lang din yung information natin. Kaya, yan. Sign up kayo sa Fact Check Philippines. Ganon. Para hindi tayo nadadali ng mga fake news. Pero actually, minsan nga, alam niyo sa BBC, yung orange na shark, nakita niyo ba yon? Yung orange na shark, nakita sa Puerto Rico ata, or Cuba, hindi ko na maalala, basta South America. Orange Akala ko na siya. talaga AI yun. Akala ko AI. Di ba, nagkaroon ako ng trust issues. Totoo pala siya, binalita ng BBC, pero nakita ko na siya sa TikTok bago pa ibalita ng BBC. Tapos totoo pala siya, hindi siya AI. Wala lang. Uminom ng Fanta. Hindi pa nila alam nang kasi mag-isa pa lang siya na orange eh. So baka shiny Pokemon lang siya. Oo nga. Hindi kaya galing siya sa pinakailalim. Or Pwede. baka siya, Hindi ko alam kung natetano. wala pa siyang kagaya eh. So hindi natin alam kung pwede rin namang mutation lang. Pero yun, interesting lang siya yung yung shark na orange. Search nyo na lang. Okay, next. How do you typically approach multiple choice scenarios? Do you consider who created the options and why certain alternatives might be missing? May gusto ba mag-volunteer before tayo magtawag? Ay, sa akin message yan si Vince. Gusto daw niya sumagot. Go, Vince. Thank you, Vince. Ako, oo, to scam. Sorry. What a scam. Please, video on ka na. Multi-choice scenario. Kailangan daw naka-cam on kasi recorded daw. Yun Kailangan daw sa yung recorded. Ano naman tayo magkaka-love life niya kung di naka-on yung video? Vince, gusto mo flashlightan ka namin? Yan. Kasi okay. Okay na. Medyo Vince, muntik na dumilim dyan ah. O sa akin na. Ayan. Okay. hindi ka makita. Pag nagbibigay sa akin ng options, minsan oo. Parang hindi ako ma-scam, ganun. Nag-check Kasi ka. minsan yung, Isa minsan pa. parang mapapaisip din ako sa agenda ng iba. Parang in general lang to, wala akong specific na, Parang meron, Oo, parang may specific pinanghuhugutan ka be. Specific experience. minsan lang naman ako ma-scam, pero medyo uto-uto din ako eh. So, nag-iingat lang din ako. Hindi pwedeng maloko. Mga ko nga sweldo nito ni Vince. Uto-uto pala to eh. No. Feeling ko talaga si Vince at Edge pwede maging best friend. Mga na-scammables. Or mag-jowa. Ay, Iba pala. Iba Ba't pala. nyo naman siniship yung dalawa? Para sa straight yan. bakit yung Bini nga siniship si Mika tsaka si Aya? Ba't hindi ba natin pwede i-ship si Edge tsaka si Vince? Hindi kami bini. Oo nga, may point ka. Thank you, Vince. Sige, pwede ka na mag-cam off. Hindi, wait lang, Vince. I-uncover lang natin yun ng konti. Paano mo tuwing kailan ka parang skeptic when people are giving options? Pag depende sa sa gaano ka-serious yung choice. Kasi kung very impactful, important siya sa life ko, syempre mapapaisip din talaga ako. Siguro yung pinaka-example ko nun ay pag may nagbebenta sa akin ng stuff. Siyempre pera ko rin. Mabentahan kasi, Vince, sa mga... Kahapon payong may na nagbebenta sa akin. makita. Sabi ko, iisipin mo siguro dito kasi siya malaki yung commission kaya ito yung pinupush niya. Alam nyo, masama lang ugali nyo. Paano kung yun naman talaga yung mas Face lang magandang yung tao na option? nanahimik. Oo. Ang hirap ka eh. Ang hirap. Fair na yung pagkain. Ano kayo? As a judgmental peoples kayo. Paano kung yun talaga yung magandang option? Kayo naman. Kayo, we. Yun yung mahirap i-determine eh. Kasi minsan... Pwede naman maniwala ka eventually pero syempre sa umpisa. Dapat Judge dapat muna skeptic ka muna. Okay. Judge Ay, mo kasi sila sa girl umpisa. Feeling ko girl thing yun. Kasi si Jaya din is skeptic pag namimili. Kaya nga naikot niya yung kunyari yung buong shop bago siya makabili ng damit. Naikot niya na yun, na-survey na niya. Tapos tsaka niya babalikan yung bibilhin niya. Ako kung ano yung una kong makita. Kaya ang shopping ko 15 minutes, ganun.
alam ko na kasi yung bibiliin ko. Siya 2 days, pupuntahan niya muna ng first day, tutulog niya, tapos yung kinabukasan, tsaka pala Yun kasi ang tawag doon, may process. informed decision. Oh. Siyempre, kailangan mo ng data before you purchase something, di ba? Minsan nga, di ba, ang bibilhin niya, kunyari white na skirt. So, kunyari 4 na shop yung may magandang white na skirt, pupuntahan niya yung lahat. Tapos kinabukasan pa siya bibili. Ganun. Correct yun. Correct behavior yun. Kasi Oo. kapag binili mo siya agad today, tapos 2 shop lang yung tingin mo, impulse buy yun. Kasi hindi mo, hindi mo binukas lahat ng possibilities. Pero ang na totoo meron. dyan na meron kasing 50 na shop. So, dapat ba? Minimum 4, at least 4. Oo. Ayan. Wait lang. Yung last na question, gusto ko si Ninang yung sumagot. Kaya, ikikip na kita dyan lang. Pero kasi nanay ako eh. Ganyan As a lagi mother. ginagawa ko sa mga bata eh. Oo, actually. So, So, ito yung... binibigyan ko sila ng, hindi ako nagko-command lagi na, gawin mo to, gawin mo yan. Binibigyan ko sila ng illusion of choice. Oo. Para Mag-iPad sumunod. ka, papaluin kita. Mag-iPad. Hindi naman yun. Brainy. Gulay o Kakain sinturon? ka ng gulay. Pili ka. Ito, ganun. O Ano gusto sinturon. Kakainin mo yung sitaw o hahatawin kita ng sinturon? Parehas mahaba. O kaya hataw Parehas ko sa'yo yung parang sitaw. So, Galing, sabihin ganda. nila, Ang ganda options. kakain sila ng gulay, pero tinanggap nila, kinlaim nila sa sarili nila na gagawin ko yun. Demokrasya naman pala sa bahay niyo. Okay din pala. Kaya nga, Ay, so, minsan, democracy. galit na galit ako kasi pinapatulog ko, nagta-tablet pa. Tapos sabi ko, anong gusto mo, tablet o palo? Eh, hindi nila alam, mali yung choice na binigay ko. Tawag na lang ako dapat ang sabihin ko, matutulog ka, papaluin kita. Ang sabi ko, tablet o palo? Pili nila Sabi tablet. nila, nalito pa si Rocky. Sabi niya, tablet. Palo. Ang galing. Papaloy ako. Pili naman yung palo kasi nang. Ano ba naman yan? Ako din eh. Nagkamali ako, Okay din dapat yung kasi. decision niya. Dapat kasi, at least tama yung decision making niya. Oo, tama. Na-practice mo na siya, ate. Oh. Kung kayo ay nagbibigay ng choices, make sure na tama yung choices, ha? Okay. Ay, so yung personal application mo ng isa, sa kids, magbigay ka naman ng application sa, sa professional setting. Kunyari, client o kaya coworker. Gawin mo to, magre-resign ka. Ganun din pala. Gagawin mo to, hindi kita bibigyan ng sahod mo. Tatanggalin kita sa payroll. Hindi, pag-usap mo si ate, nakaganon siya. Gagawin mo, gagawin mo. Favorite ko yun. Magpapasa kayo ng timesheet on time or hindi kayo sasahod. Di ba? Mas nakaganon ka dapat. Alam mo, may picture tayong ganon sa general. Timesheet on time o sahod. Gagawa na nga ako ng ganong meme. Pag magre-remind ng timesheet. Kasi naman, Parang wala namang significant na binigyan ko ng ng crossroads yung isang client. wala naman. Okay. Wala naman, pero Ay. ang ginagawa natin na choice sa kanila is, are you going to work with us or not? Hindi ganon. Ang binibigay natin na choice is, aling part mo ang gustong maging partner kami. Kumbaga, multiple choice. Sugar It's not a baby. yes or no. Ah. It's not a yes or no, pero it's a matter of choosing, mag-implementation ka ba, mag-virtual assistant ka, mag-automation ka. So, it's not a yes or no. So, So, meron parang silang- given na okay, partner na tayo, mamili ka na lang kung saan ka sa mo gusto. Meron pa tayong isa, yung kapag meron tayong client escalations or if we have to solve problems for our clients and VA's engagement. 'Di ba nagpo-provide tayo ng options for solutions. Tapos we frame it in a way na it will benefit for both parties. Pero actually, regardless kung anong piliin ni client or regardless kung anong piliin ni VA, alam nating win sa atin yon. So akala lang nila may choice sila, pero di nila alam, pinag-isipan na natin yun na kahit anong piliin niya, panalo tayo doon. So in short, scammer tayo. sabi ko sa inyo, ang totoong master manipulator talaga guys, si Jana. Hindi ba pwede si ChatGPT? Tinanong mo kay ChatGPT ka? Meron pang isa nang, yung kapag Yun hindi na fit yung budget ni client, bibigyan natin siya ng option kung ano yung gusto niyang i-prioritize. Mag-loan. Bibigyan natin siya ng option yung mag-loan. i-prioritize? Pwede ka mag-loan sa bangko mo, mangutang Pwede ka sa mag-credit card.
Ganun. Pwede kang mabaon sa utang. Option din yun. Ganun. Naalala ko tuloy yung pulubi. Kilala niyo ba si RC sa TikTok? Yung pulubi na wala kang choice. Alibas pa. Alinis po, ang skincare lang, yung gano'n. Di ba lagi siyang, meron siyang checking account, meron siyang tap, meron siyang QR, lahat meron siya, B. Yes, sa Gcash. Meron na ako naalala na binigyan natin ng crossroad yung isang client, yung Vi. Naalala mo nung nagreklamo sila, tapos ang sabi natin sa kanila, i-work through ba natin to or i-refer na lang namin kayo sa ibang consultant? Kasi okay lang. Kinukuan. Charis. Hindi ko alam kung naalala pa ni Nino, pero ako naalala ko kasi yun. Tapos, Pero ang question ko doon, hindi ba parang impasse na yun kasi parang wala nang ibang solution? wow, pwede. Pero may choice sila may choice si client. Pwede sila mag-stay Okay. with us or maghanap ng ibang consultant, tutulungan pa nga natin sila. Okay. Ano kung dinidemand nila nun? Anong demand nila? Parang Lower sabi rate ata, ba? parang sabi ata nila, gusto nila ng mas mura na rate. Oo. Tapos sabi natin, hindi na kasi natin mabababa. Pwede naman natin sila i-refer sa iba. Tapos parang na-hurt Willing naman tayo mag-hand over. Oo. Willing naman tayo mag-hand over. Tapos parang sila din Wait lang. ay siguro mahirap kami katrabaho so magstay na lang kami. May napansin lang ako. Si CJ, si Mariel, tsaka si Aileen, nasa isang office lang. Magkakasama sila. Ay, oo nga, no. Magkakasama sila, nasa isa silang office. Hindi ba kasama si Elaine? Iba ba yun? Ay, hindi kasi Iba yung cactus office yung kay ni Aileen. Aileen. Cactus yan. Ay, hindi yan cactus. Small plants. Baby plants. Ano yan, money plant, ganito yung kay Elaine, no? Ayan, magka-office si Earl tsaka si Elaine. Tapos ang magkaka-office si CJ, si Mariel tsaka si Aileen. Ganda. Basta ako Office nasa Pero kulungan. totoo, Nasa, Bakit nga si Kaya Ninang nasa parang condition nasa nasa lower ka. bunk bed ng kulungan. Ba't naman nasa partition ka nang? Okay, tapos Kasi ito lang, yung reversal lang ng law. So, from manipulation to empowerment. Sa Ate Pepper, hindi kami na-manipulate ng boss mo dati. Ine-empower ka niya dun sa right na decision. Yan. Ina-empower ka niya by shoving you towards the right Oo, decision. the right decision. Ganon. Ayan. So, when applied ethically daw, from control, nagiging daw siyang guidance. Ay, yun pala yung mas tamang term, ginaguide ka. So, present options that genuinely benefit both parties. I think ito yung usual na ginagawa natin when we're dealing with clients. Create frameworks that empower teams while maintaining alignment with objectives. Ayan, so ganyan din naman ginagawa natin when we're leading the team. Guide people toward optimal solutions while preserving their agency and dignity. Ayan, I mukhang mean, may naman. naalala na ako. Yung ginagawa ko sa mga anak ko, actually ginagawa ko rin yun sa inyo. Hindi nyo lang alam. O sana na in hindsight, alam nyo na ginawa ko. Manipulator! Kasi ayun, Oh, naghang na siya. Naghang na. Naging sorry, Lalabas ako. Nabash na siya. lalabas ako. Ala, makakalaya ka na. Ayoko kasi na laging, ayoko na laging sa akin ang gagaling yung solution. Diba, nakakasawa din naman na parang, ako lang nag-decide yan. So, pwede nyo rin gawin to pag nag-lead kayo ng team. Hindi naman kasi dapat na ikaw lagi nagde-decide. Alam mo na yun eh. Okay na yung decision muscle mo, na-cone mo na ng very strong yung decision muscle. So, pag may problem, I always ask questions. Kung ano yung dapat gawin. And sometimes, binibigyan ko din ng choice. Sabi, tatanungin ko yung mga team members ko, sabihin ko, ano kayang magandang gawin dito? Pwede kayang ganito or mas maganda yung ganito? Pero in a way, imbes na magde-decide kayo from a multitude of possibilities or choices, ninanarrow down ko na siya into a few na lang. And then, I know naman na mapipili nyo yung pinakamagandang choice. Para siya nga guidance. Until such a time na marami ng beses dumating yung situation na yun, alam nyo na agad yung choice. I don't even have to give you the options. Ayan.
And I thank you. Alam ko ang ginagawa mo yun. Laging kapag may sinabi kami sa yung problem, sasabihin mo, so, ano yung solution natin dyan? Lagi siyang ganun. Mag-pray kay Jesus. Mag-pray. Ano suggestion mo? Anong Pag-pray. suggestion mo? Tapos pag nagbigay ka ng suggestion, Gumawa ng kunya, illegal. nagbigay ka ABC, sasabihin ni Nina, alin dyan yung choice mo? O, hindi ikaw rin yung nag-decide. Ang tawag doon ay choice architecture. Yun yung last point. Ayan. So, ninanudge ka to a better decision. So, hindi naman daw yun, exploitation. So, again guys, ang key distinction is yung intention. So, bago mo siya ginawa, if it's to manipulate, if it's leaning towards evil, edi baka nga manipulation yun. Pero if it's leading toward empowerment or guidance, so, hindi naman masama yung Law 31. Actually, maraming example dun sa book na para siya talaga sa kunyari yung sa parenthood nga. Yan, kasi and when you're leading teams din and troops, parang kasi syempre ikaw yung merong bird's eye view nung nangyayari, ikaw yung may alam nung lahat. So, minsan kailangan mong i-influence yung decision kasi yung iba, wala naman silang full context nung nangyayari. Ikaw yung merong full context. So, kailangan mong i-help sila, i-guide sila para mapunta dun sa tamang path. Okay, yan. So, putting Law 31 into practice. So, empower through structured choice. Ayan yung example kanina ni Ninang. Tapos, develop choice awareness. So, ito naman yung sinagot kanina ni Vince and nag-agree rin naman si Ninang na kapag merong binibigay sa'yo na choice, parang mo muna. I-scrutinize mo muna yung choice na yun kung wait lang, ginagancho na ba ako nito or binibigyan niya lang talaga ako ng options. Yan. Tapos yung win-win frameworks, ayan naman yung lagi nating ginagawa na dapat win siya sa client, win rin siya dun sa team member natin. And syempre, dapat win yun sa business. Yan. Win-win-win situation. Next week!